Life After Prison, by Silence You. Kabanata 3051 hanggang 3060. Ang ilog ng panahon ay nanginig ng matindi, na lumikha ng isang napakalaking alon sa ibabaw nito. Bilang resulta, ang mga di nakikitang alon ay agad na dumaan sa buong celestial realm. Sa sandaling iyon, ang mga ginintoang lotus ay namumulaklak sa kalangitan, at ang malayong lilang hamog ay nagpinta ng isang nakabibighani na tanawin. Ang aura ng isang mala-royal celestial ay bumalot sa isang malawak na lugar na sumasaklaw sa daan-daang milyong milya. Halos kalahati ng mga nagsasanay sa celestial realm ay nakaramdam ng langit at lupa na sumasalamin sa nangyayari. Nagsasaya ba ang mundo? Mayroon na bang umakyat sa katayuan na mala-royal celestial? Ang lakas ng isang mala-royal celestial ay pangalawa lamang sa mga royal celestial. Iniisip ko kung sino ang mapalad na nalampasan ang mga limitasyon ng isang mala-royal celestial. Sumabog sa tuwa ang mga cultivator sa buong kaharian nang matanggap ang makalangit na balita. Kasabay nito, sa kaibuturan ng silid ni Lawrence sa Heaven Palace, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagniningning ng maringal na banal na liwanag ang tila nakaramdam ng biglaang pagbabago. Biglang dumilat ang kanyang mga mata, at ang pagtaas at pagbaba ng enerhiyang kanyang nalilikha ay parang isang kataas-taasang nilalang. Ano ito? Gulat na tanong ni Lawrence. Sinuyod niya ang ilog ng panahon at nakita si Severin na nakatayo sa ibabaw ng gininto ang ilog. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita, at tila nang inag ang magulong kawalan bilang resulta. Umakyat na siya sa mala-royal celestial. Namangha si Lawrence sa pangyayari. Ang hadlang sa pagitan ng mala-royal celestial at true immortal ay isa na kakaunti ang maaaring malampasan kahit na matapos ang hindi mabilang na mga panahon. Ang isang true immortal ay nakaunawa sa 3,000 landas, nakamit ang kahusayan sa isang partikular na landas, at naunawaan ang kahit isang pamamahala ng langit at lupa, ngunit ang isang mala-royal celestial ay nakamit ang kahusayan sa lahat ng 3,000, at ang natitira na lang gawin ay tipunin ang kanilang tatlong sarili at hanapin ang dulo ng timeline. Hindi na kailangang sabihin, ang lakas ng isang mala-royal celestial ay higit na nakahihigit sa isang true immortal. Sila ay nakatayo bilang mga higanti at pinuno sa celestial realm. Sa paggunita na si Severin ay gumugol lamang ng 2 taon sa celestial realm, tanging si Lawrence ay namangha sa napakabilis na pagsulong sa mala-royal celestial status. Mukhang minamaliit kita, at naiintindihan ko na ngayon kung bakit ka pinapaboran ni Kallide. Hindi nakakapagtaka na pinagkatiwalaan ka ng Green Emperor. Napuno ng pagmumuni-muni ang mga mata ni Lawrence habang pinagmamasdan niya ang dating sarili ni Severin na nagsasama sa hinaharap na sarili sa ilog ng panahon. Nagmuni-muni siya. Maaari kayang ang batang ito ang contingency plan ni Arman. Hindi niya maiwasang maalala kung gaano kalakas si Arman ilang milyong taon na ang nakalilipas. Walang makakatakas sa mga mata at isipan ni Arman. Nakikita niya ang nakaraan at hinaharap, bukod pa sa paglampas sa panahon. Pinag-isipan ni Lawrence na maaaring nakita na ni Arman ang nalalapit na pagsalakay sa Blue Celestial Realm, kaya't nagpasya siyang bumili ng milyon-milyong taon na halaga ng oras para sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa pamamagitan ng pagpira-piraso sa napakalaking kaharian gamit ang banal na kalooban. Pinaalis ni Lawrence ang mga kaisipang iyon matapos maramdaman na walang bakas ng aura ni Arman mula kay Severin. Nakakamangha, mukhang hindi magiging madali para sa mga extraterrestrial ang kanilang balak na pagbagsak sa pagkakataong ito. Bulong ni Lawrence sa sarili habang inaalis ang tingin. Sa ibang lugar, malapit sa hangganan ng Celestial Realm ay isang malawak at kakaibang hangganan na puno ng mga batas ng dakilang landas. Sa loob ng mga pintuan nito ay isang marangyang palasyo, at sa loob ng palasyo ay naninirahan ang isang napakagandang babae na nakasuot lamang ng puting damit. Ang kanyang mapupulang kilay at lunti ang mga labi ay kaiba sa kanyang mapula-pulang mga labi at nagyayelong mukha habang nakahiga siyang walang sapin sa isang higaan ng ulap, nagpapakabusog sa espiritual na prutas. Ipinahayag ng babae ang kanyang matinding pagkamangha sa mga shockwave na kanyang naramdaman. Ang mga batas ng dakilang landas ay kumikinang sa kanyang mga mata at tumagos sa bilyon-bilyong milya ng kalawakan, na nagpapahintulot sa kanya na pagmasdan ang pabago-bagong mga alon sa ilog ng panahon. Umakyat na siya sa mala-royal celestial. Mahinang sabi ni Kallide habang ang pagkagulat ay bumabagay sa kanyang maputi na mukha. Sino ang mag-aakala na ang taong ito ay may ganitong kalaking potensyal?
Maaari kayang ito ay disenyo ng Green Emperor o sa iba. Bahagyang kumunot ang noo ni Khalid at sinubukang gamitin ang kanyang teknik sa paningin upang makapasok sa hamog na bumabalot kay Severin. Gayunpaman, wala siyang nakita. Malalim siyang tumitig sa ilog ng panahon ng ilang sandali at lumingon ng may mapayapang mukha. Bagamat wala siyang ideya kung paano mabilis na umakyat si Severin sa mala Royal Celestial na katayuan, ang tagumpay nito ay natural na nagdulot sa kanya ng labis na kagalakan, lalo na't siya ay pinaboran at pinili nito. Dahil papalapit ng papalapit ang Devil Realm, ang banggaan nito sa Celestial Realm ay tinatayang magaganap sa loob ng ilang buwan. Kapag nangyari iyon, babaguhin nito ito sa sinaunang Blue Celestial Realm noong unang panahon. Ang malaking pagbabago ay may dalang pangako at panganib. Sa isa pang punto, nagbigay din ito ng pagkakataon para sa mga Royal Celestial na samantalahin ang pagkakataong makagawa ng tagumpay sa mala Celestial Regent na katayuan. Gayunpaman, ang downside ay maaaring may mga potensyal na kaguluhan kung ang mga extraterrestrial ay pumasok sa Celestial Realm at nagbanta sa kapayapaan. Ang paglitaw ng isang mala Royal Celestial sa Celestial Realm ay karapat-dapat ipagdiwang. Nakakaintriga ang karakter mo. Inaabangan ko ang araw na aakyat ka sa Royal Celestial na katayuan. Tamad na nakahiga si Khalid sa kanyang malaulap na higaan habang ang kanyang mga asol na mata ay kumikinang sa nagliliwanag na liwanag. Samantala, habang sinisiyasat ni Severin ang mga katotohanan ng langit at lupa sa ilog ng panahon, bigla niyang naramdaman ang ilang matatalim na titig na nakatutok sa kanya. Mabuti na lang at ang mga titig na ito ay walang puot, at hindi siya naapektuhan sa anumang paraan. Nang pagsamahin ang kanyang nakaraang sarili at putulin ang lahat ng koneksyon sa kanyang mga anyo sa panahon at espasyo, natuklasan ni Severin na ang kapangyarihan ng kanyang panloob na mundo ay nagsisimulang tumaas ng mabilis. Sa isang kisap mata, ang kanyang panloob na mundo ay lumampas sa mga limitasyon ng hadlang nito, na pinalawak ang teritoryo nito ng ilang daang milya. Ang ethereal na ilog ng panahon sa loob ay nagsimulang tumigas, na sumasalamin sa nakaraan at hinaharap ng lahat ng nilalang. Nagkaroon si Severin ng pribilehiyo na magkaroon ng malawak na tanawin. Ang maladyos na pakiramdam ng paglikha ay kapwa nakakabighani at nakalalasing sa kanya. Hinampis niya ang kawalan, ibinalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, at inutusan ang mga nakapalibot na batas ng langit at lupa. Ang espasyo mismo ay nagsimulang manginig. Habang nakahawak siya sa kanyang mga kamao, isang pag-agos ng mapanirang kapangyarihan ang dumaloy sa kanyang mga paa at kamay at buto. Nakaramdam siya ng bagong kumpiyansa na kaya niyang talunin ang mga individual tulad ni Robin at Owen sa isang suntok lamang. Ang agwat sa pagitan ng mala Royal Celestial at True Immortal ay tunay na napakalawak. Nagmuni-muni si Severin habang ang kanyang maliliit na libong mundo ay nagiging gitnang libong mundo. Pagkatapos ng malalim na paghinga, tumayo siya at itinulak ang pinto. Sina Amethyst, Adrian, at iba pa ay matiyagang naghihintay na sa itaas ng Enchanted Peak. Napagtanto na nila na nakamit ni Severin ang isang tagumpay ng masaksihan ang penomeno, isang mala Royal Celestial na ngayon ang nakapatong sa hanay ng Longevity Alliance. Hahaha. Binabati kita, Severin. Malapit mo nang maabot ang katayuan ng isang makapangyarihang nilalang. Napasigaw si Adrian ng may ginhawa. Ang mga nagawa ni Severin ay lalong nagpatibay na tama ang desisyon niyang tanggapin si Severin bilang kanyang disipulo. Binabati kita, pinuno ng alyansa. Sabi ni Lumano, habang magalang na yumuko. Pagkatapos ay ngumiti si Carson ng may pagmamalaki habang hinahaplos ang kanyang balbas, na parang siya ang nakagawa ng tagumpay. Kumukumpas si Wallet sa tuwa, na sinasabi. Nakamit mo na naman ang kadakilaan at naging isang mala Royal Celestial na may pinakamahusay na orden. Wala pang 20 ganitong powerhouse sa buong Celestial Realm. Karamihan sa mga True Immortal ay nahihirapan sa harap ng ganoong hangganan, ngunit nagawa mo itong makamit sa loob lamang ng 2 taon. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Severin sa kabila ng pagkamangha at pagkagulat ng mga nakapaligid sa kanya. Sinulyapan niya ang mga miyembro ng Longevity Alliance sa harap niya at nagtanong. Mayroon bang anumang mahahalagang pag-unlad sa Celestial Realm kamakailan lamang? 2 buong taon na ang lumipas mula nang siya ay pumasok sa pag-iisa, at malabo niyang nararamdaman na ang masamang enerhiya ay papalapit ng papalapit sa bawat araw na lumilipad sa magulong dagat sa labas ng harang na lamad ng Celestial Realm.
Tila nasa bingit ito ng banggaan sa Celestial Realm. Ang nalalapit na sagupaan ay sumasalamin sa makasaysayang banggaan sa pagitan ng Blue Realm at ng Celestial Realm. Ito ay isang walang kapantay na pagkakataon at isa ring malalim na krisis. Ang isang pagkakamali ay maaaring maglubog sa mga kaharian sa kapahamakan. Mabilis na umusad ang Longevity Alliance sa nakalipas na 2 taon. Ngayon ay lumitaw tayo bilang isang kilalang puwersa sa Celestial Realm. Ipinroklama bilang si Amethyst, ang pinuno ng sekta na dating namamahala sa Grandi Uno Sacred Land. Ang mga pangunahing paksayon sa Nine Heavens Ten Lands ay nakikipagtulungan na ngayon sa Longevity Alliance. Ang ating mga disipulo ay malayang gumagala nang hindi nahaharap sa anumang panganib o provokasyon. Marahil dahil sa kanyang pagmamalaki sa mga nagawa ng Longevity Alliance, namula ang mga pisngi ni Amethyst habang pinupuri niya ang katanyagan ng alyansa sa buong Celestial Realm. Dagdag ni Adrian, ang pangalawang pinuno ng alyansa. Kasalukuyang ipinagmamalaki ng Longevity Alliance ang 11 True Immortal at 5 bagong kalahating immortal. Kabilang dito ang barbarong haring si Allen at ilang dating Supreme Paragon mula sa Great Flare. Mayroon din tayong daan-daang bagong Supreme Paragon mula sa Grandi Uno Sacred Land. Nagulat si Severin sa balita tungkol sa pag-unlad ng Longevity Alliance at ang pagkakaroon ng ilang bagong kalahating immortal sa loob lamang ng 2 taon. Sa kabila ng mas malakas na espiritual na enerhiya ng langit at lupa ng Celestial Realm kumpara sa Blue Realm, ang pag-akyat sa kalahating immortalidad ay hindi gaanong mahirap. Tanging ang mga may pambihirang talento at matibay na dedikasyon ang makakamit nito sa ganoong kaikling panahon. Ang mga kalahating immortal ay yamakap sa asensya ng immortalidad, pinagkadalubhasaan ang mga batas ng langit at lupa, at hinasa ang 2 sa 3 aspeto sa espiritu, asensya, at enerhiya. Kaya nilang gamitin ang ilan sa kapangyarihan ng kalikasan. Sa Celestial Realm, ang mga kalahating immortal ay nakatayo sa pinakamababang antas ng piling tao sa mga nangungunang paksayon, kahit na sa mga puwersa tulad ng Clear Wind Sect, Tri-Celestial Islands, Ingeni Paradise, at Heaven Palace. Bagamat ang mga paksyong iyon ay namuno sa ilang makapangyarihang Royal Celestial, mayroon silang ilang dosenang mala Royal Celestial at maraming True Immortal sa ilalim ng kanilang pamumuno. Noong pinakamaunlad na panahon ng lumang Blue Celestial Realm, ang mundo ay mayroon lamang 199,600 True Immortal. Dahil sa kasalukuyang estado ng Celestial Realm bilang isang gitnang libong mundo matapos maputol ng maraming taon na ang nakalilipas, ang pagkamit ng kalahating immortalidad ang siyang rurok ng tagumpay, kahit bago pa man sumanib ang Devil Realm. Mabilis na umalis ang kamalayan ni Severin sa kanyang pisikal na anyo at lumaganap sa buong Blue Region. Naobserbahan niya si Allen at ang iba pa na abala sa mahigpit na pagsasanay at sa wakas ay nakatanggap ng kaunting kapanatagan nang madama niya ang aura ng kalahating immortalidad na nagmumula sa kanila. Ang kanyang mabilis na pag-unlad ay tila nagundyok sa kanyang mga elder at disipulo na magsikap para sa mga katulad na taas. Matapos maabot ang ranggo ng mala Royal Celestial, nakita ni Severin ang isang undercurrent na dumadaloy sa Celestial Realm na parang isang paparating na bagyo. Sa kabila ng kawalan, ang mga lahing extraterrestrial mula sa Devil Realm ay nakatingin sa Celestial Realm ng may sakam na layunin. May mga pagsalakay na nagaganap. Ang lumalakas na lakas ng Longevity Alliance ay nagdulot kay Severin ng labis na kasiyahan. Matapos matanggap ang mga ulat mula kina Adrian at Amethyst, tumanggo siya bilang pagsang-ayon at inabot ang kanyang spatial ring upang gumawa ng ilang tableta. Ang mga ito ay magsisilbing gantimpala para sa mga makakamit ng kalahating immortalidad. Mahinahong anunsyo ni Severin. Ang mga tabletang iyon ay orihinal na inihanda upang tulungan si Diane at ang kanyang mga asawa na makamit ang immortalidad. Nagawa na nila ito, at ang mga tableta ay wala ng ibang layunin. Ang pagbibigay ng mga ito kay Allen at sa iba pa ay tiyak na magpapatibay ng mabuting kalooban at pagkakaisa. Nang marinig iyon, si Jackson, ang dating Grand Priest ng mga barbaro, ay labis na natuwa. Yumuko siya ng may pasasalamat at bumulalas. Salamat sa napakagandang gantimpala. Kabilang sa mga na-promote sa pagkakataong iyon ay 2 mula sa mga barbaro, isang senyales na magkakaroon ng potensyal na paglitaw ng 2 pang True Immortal. Napatawa si Severin at marahang sinenyasan si Jackson na tumayo pagkatapos ng matagal na nakatutulong na pagyuko. Huwag kang mag-alala.
Tiniyak niya, ang mga magtatagumpay na maging kalahating immortal ay makakatanggap ng masaganang gantimpala mula sa alyansa. Siya ay pinagkalooban ng espiritual na ugat, kung tutuusin, at isang halimbawa ay ang Saturna Peach. Ang mga ito ay mga kayamanang hinahangad ng mga true immortal, mala Royal Celestials, at maging ng mga Royal Celestials. Gayunpaman, ginamit ni Severin ang mga peach upang gumawa ng mga tableta, dahil ang isang peach ay maaaring magbunga ng napakatipid na halaga ng 9 na tableta. Gayunpaman, ang ganitong paraan ay itinuturing na kanyang huling paraan. Ang pundasyon ng Longevity Alliance ay kulang sa lalim na mayroon ang Heaven Palace at Clear Wind Sect, dahil ang mga paksyong iyon ang namumuno sa mga Royal Celestials. Ito rin ay mapatla kung ikukumpara sa mga sinaunang aristokratang pamilya na ang pamana ay umabot sa mga panahon at sa gayon ay nakapag-ipon ng hindi mauubos na mga mapagkukunan. Nagpasya si Severin na huwag masyadong isipin ito at pinaalis ang lahat. Sa ibang lugar, isang malawak na karagatan na nabuo sa pamamagitan ng masalimuot na paghabi ng hindi mabilang na mga patakaran ang nakapalibot sa hangganan ng Celestial Realm. Ito ang dagat sa hangganan, at ang mga alon nito ay nagdulot ng nakabibinging dagandong habang humahampas ito sa mga matibay na pilapil. Sa kabila ng dagat sa hangganan ay ang Realm Gate, isang marangel na natural na balwarte. Ang lugar sa paligid nito ay naglalabas ng amoy ng dugo. Pinatibay ng ilang makapangyarihang Royal Celestial, ang gate, na umunlad mula sa embryonic membrane ng langit at lupa, ay nakatayong hindi magagapi. 10 milyong cultivator ang naninirahan sa loob ng lungsod sa kabila ng Realm Gate, na ginagawa itong isang metropolis kahit sa pamantayan ng Celestial Realm. Sa sandaling iyon, isang mabangis na labanan ang sumiklab sa kapatagan malapit sa Realm Gate. Hindi mabilang na mga Supreme Paragon ang naglayag sa mga airship upang itaboy ang walang humpay na pagsalakay ng kaaway, kaya itinulak sila pabalik sa hangganang dagat. Sumunod ang mga sagupaan sa himpapawid sa pagitan ng maraming kalahating immortal. Pinrotektahan nila ang mga baybayin ng hangganang dagat at pinigilan ang sinumang nanghihimasok na dumaan. Sa itaas, ang mga true immortal ay nakipaglaban, at ang mga marangel na batas na ginawa nila ay tila nagpapasiklab sa langit at lupa. Ang mga banal na kadena ng kaayusan ay pumutol sa hindi mabilang na magulong mga alitan, at ang eksena ay hindi naiiba sa isang sitwasyon kung saan ang mga Diyos ang humubog sa cosmos. Ang mga kalaban na nakaharap sa mga true immortal ay nagmula sa Devil Realm. Sila ay mga humanoid na nilalang na naglalabas ng demonic aura at mga baluktot na figure. Walang epekto sa kanila ang mga divine technique, dahil sumuko lamang sila sa mga batas ng langit at lupa. Matindi ang labanan hanggang sa abot ng kanilang makakaya. Ang diwa at dugo ng hindi mabilang na mga Supreme Paragon at kalahating immortal ay nagsanib sa isang ilog na hindi mapapatay. Hindi nagtagal, isang true immortal ang nahulog mula sa langit, na naging dahilan upang magluksa ang lupa at langit habang lumilitaw ang mga mirage sa harap ng lahat. Sa gitna ng tila walang hangganang lawak ng dagat sa unahan, isang patuloy na daloy ng mga karagdagang cultivator ang dumagsa sa mga puwang sa pagitan ng Devil Realm at ng Celestial Realm, na nagpapalakas sa hanay ng huli. Maraming matayog na figure ang nakatayo ng may pagmamalaki sa mga pader ng lungsod, at ang kanilang presensya ay tila nagbigay sa lahat ng naroon ng kapanatagan. Isang matipunong lalaki na may parisukat na panga na nagpapakita ng kanyang edad na 40 pataas ay nababalutan ng itim at dilaw na enerhiya. Pareho ang kulay ng kanyang mga damit, bagamat may karagdagang 5 kulay. Nagsalita siya sa isang seryosong boses. Tumindi ang mga pag-ataking ito. Sa nakalipas na 2 buwan, lumalala ito kapwa sa dalas at sa lawak. Napadako ang tingin ni Lawrence kay Bolka, na ang mukha ay nababalot ng kalungkutan at katahimikan. Bilang Panginoon ng Heaven Palace at ang pinakamahalagang figure sa mga Royal Celestial, hindi niya maalis ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan na dulot ng nangyayari. Ang katayuan ni Lawrence bilang isang Royal Celestial ay halos walang naibigay na kapanatagan ng harapin ang mga extraterrestrial na nakakulong sa Devil Realm. Mabilis na bumalik sa kanya ang mga alaala, mga 2 milyong taon na ang nakalilipas. Isang madilim na kaguluhan ang kumitil sa buhay ng 10,000 true immortal o celestial. Ang Blue Celestial Realm ay nabahiran ng dugo ng milyon-milyon. Noong panahong iyon, siya ay naging isang Royal Celestial, at ang lakas na taglay niya ay nagpatibay sa kanyang kumpiyansa.
Nakipaghiganti siya sa mga extraterrestrial na iyon, ngunit nabaligtad ang sitwasyon at siya ay kinubkob nila. Tanging ang interbensyon ni Emperor Arman ang nakapagligtas sa kanya mula sa pagkamatay sa nakalipas na kahamakang iyon. Habang papalapit ang pagtatagpo ng kaharian, ang mga extraterrestrial na iyon mula sa Devil Realm ay lalong naging hindi mapakali. Sa nakalipas na 2 buwan, madalas silang naglunsad ng mga pag-atake sa hangganan ng dagat upang malaman lamang ang sitwasyon, at ang paparating na paglala ng tunggalian ay usapin na lamang ng panahon. Naningkit ang mga mata ni Lawrence habang pinagmamasdan ang mabangis na labanan sa ibaba. Mukhang hindi sila mapakali at naiinip. Sa palagay ko ay maaaring nais nilang angkinan ang teritoryo ng Celestial Realm bago ang pagsasanib. Lahat ng Royal Celestial na naroon ay mga veterano ng mga nakaraang kalamidad. Alam nila na ang mga banta sa kanilang kapayapaan ay nagmumula sa labas ng hangganan, kaya naman matatag ang kanilang pagtatanggol sa lugar sa loob ng hindi mabilang na panahon. Seryosong sabi ni Kallide, na ang walang kapintasang mukha ay natatakpan ng isang lilang bandana na seda. Iminumungkahi ko na maglabas tayo ng isang pinagsamang utos ng pagpapatawag upang tipunin ang lahat ng puwersa sa Celestial Realm upang magkaisa laban sa kaaway. Ang paglaban ng hangganan ng dagat laban sa Devil Realm ay nagsimulang hamina, at hindi magtatagal at ang mga extraterrestrial na mala Royal Celestial ay makakalusot sa daanan. Dagdag niya pa, total, tayo bilang mga Royal Celestial ay hindi dapat kumilos ng pabaya. Ang ating tungkulin ay manatiling mapagbantay laban sa mga Royal Celestial na dayuhan. Hindi tayo dapat mabahala sa mga mas mahihina. Dahil hiniwa ng soberanong Celestial ang Blue Celestial Realm gamit ang kanyang banal na espada, ang Celestial Realm ay binubuo ng 5 Royal Celestial pagkatapos ng mga siglo ng mabagal na pag-unlad. Bagamat maraming mala Royal Celestial ang lumitaw, ang pag-akyat sa Royal Celestial na katayuan ng hindi muna nakakaharap ng mga angkop na pagkakataon ay magiging napakahirap makamit. Ang pagkuha ng 3 sarili, ang pagkadalubhasa sa manipulasyon ng oras, at ang paggamit ng kaliwanagan sa langit at lupa ay pawang mga gawaing hindi madaling maisakatuparan. Kabilang sa kanilang mga kalaban ang 7 kakilakilabot na Royal Celestial. Isa pa sa kanila, si Luther. Siya ang orihinal na Panginoon ng Devil Realm ngunit lumipat sa mga extraterrestrial. Kung sakaling ang alinman sa mga Royal Celestial ng Celestial Realm ay humarap sa mga true immortal ng mga puwersang extraterrestrial o maging sa mga mala Royal Celestial, masasabing nilabag ang mga hindi binibigkas na patakaran at maaaring magkaroon ng paghihiganti ang mga tulad ni Jidor at Sakya. Ang pagsali sa digmaan sa mga Royal Celestial ay hindi walang panganib. Maaaring mapanatag ang kanilang posisyon kung sila ay magtatagumpay, ngunit ang matinding pinsala ay maaaring magdulot sa kanila ng mga taon ng paggaling, kung hindi man tuluyang panghihina. Ito ang dahilan kung bakit mas pinili ng mga Royal Celestial na iyon na bantayan ang hangganan mula sa malayo at makialam lamang ng kaunti. Bukod pa rito, mas mahalaga sa kanila ang nalalapit na pagtatagpo ng kaharian, dahil nais nilang samantalahin ang pagkakataong maging isang mala Royal Regent. Ang pagsisimula ng digmaan sa sandaling iyon ay magiging kahangalan. Sumang-ayon si Creatia ng Clearwind Sect sa panukala ni Kallide, at gayon din sina Lawrence at Libra. Sang-ayon ako. Umungol ang matipunong si Volca pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip. Sang-ayon rin ako. Pagsang-ayon ni Creatia sa walang emosyong boses. Sa kanilang nagkakaisang pagsang-ayon, gumawa si Kallide ng isang masalimuot na kilos at ipinasa ang mga nakapalibot na batas ng langit at lupa sa kanyang mga daliri. Gumawa siya ng 12 ng mga misteryosong sigil at inihagis ang mga ito sa ere. Sa lungsod sa kabila ng Realm Gate, maraming nagpapahingang true immortal ang nabuhayan sa tuwa nang makita ang panandaliang Royal Celestial Summoning Order. Naglabas ng utos ang mga Royal Celestial. May mahalagang bagay na nangyayari sa kabilang panig ng dagat sa hangganan. May isip mo lang kung anong mga pagsubok ang naghihintay sa Celestial Realm sa pagkakataong ito. Papalapit na ang pagtatagpo ng mga kaharian, at ang pagsalakay ay lalong nagiging mabangis. Kailan matatapos ang pagsubok na ito? Kasunod ng utos na pumailan lang sa 9 Heavens patungo sa 10 Domain Masters sa Celestial Realm, walang nang ahas tumanggi o sumuwi sa panawagan. Ang kanilang mga utos ay naging usap-usapan sa buong Celestial Realm. Samantala,
Sa Midland, si Severin ay nakahiga sa isang rocking chair sa patio ng Enchanted Peak habang masayang nagbababad sa sinag ng araw. Sa tabi niya, ang kanyang 4 na asawang nakadamit maharlika ay nag-uusap ng masigla, nagpapalitan ng kanilang mga iniisip at mithiin na makamit ng may maningning na mga mata at nagniningning na mga ngiti. Samantala, sina Hardin at si Lynn ay nagkaroon ng oras ng pagsasama-sama ng magkakapatid. Ang mapayapang kapaligiran ay agad na nag-ambala ng isang guhit ng liwanag na bumaba mula sa langit. Isang sigaw na naglalabas ng awtoridad ang ibinigay sa mga kamay ni Severin. Sa isang iglap, bumaha ang impormasyon sa isip ni Severin at nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang ekspresyon. Utos ng pagpapatawag mula sa mga Royal Celestial. Matapos ang 2 taon sa loob ng Celestial Realm, naging pamilyar si Severin sa maraming aspeto nito, at ang kahalagahan ng utos ng mga Royal Celestial ay hindi na kailangan pang ipaliwanag. Maliwanag, ang tensyon sa frontline at sa hangganan ng dagat ang nagudyok sa kanila na maglabas ng utos. Ayon sa impormasyong nakalat ng Longevity Alliance, ang mga ganitong utos ay napakabihirang mangyari sa buong kasaysayan ng Celestial Realm. Karaniwan itong nakalaan para sa mga kritikal na sandali, kaya naman naging malungkot ang ekspresyon ni Severin nang matanggap ang utos ng pagpapatawag. Napuno ng tensyon ang hangganan ng dagat habang papalapit na ang pagtatagpo ng kaharian. Hindi na matanggap ni Severin ang pag-iisip na maaaring sumiklab ng wala sa oras ang isang all-out war. Ang biglaang pagbabago sa kanyang ekspresyon ay natigilan ang lahat at natahimik, at ang mga asawa ni Severin ay nagpakita ng pag-aalala. Anong ibig sabihin nito, Severin? Itinabi ni Severin ang order at ngumiti ng mahinahon. Wala naman itong seryosong problema. Isa lamang itong utos mula sa mga Royal Celestial. Naniniwala akong inilabas ito dahil sa tumitinding tensayon sa mga frontline. Biglang nanigas ang mga mata ni Diane. Naunawaan niya ang bigat sa likod ng utos na iyon. Sa hangganan ng dagat, pero bakit sila nag-iisyo? Naging mapilit at balisa ang kanyang boses habang tumatayo siya mula sa kanyang upuan, ngunit agad siyang natigil sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita nang agad niyang mapagtanto na hindi dapat questionin ang utos ng isang Royal Celestial sa pagtawag. Ang pagtanggi ay katumbas ng tahasang pagsuway laban sa 5 Royal Celestial, at ang gayong paglabag ay magiging ikamamatay. Sina Gilda, Sofia, at Sheila ay nag-alala rin matapos maunawaan ang bigat ng sitwasyon. Ang krisis na nagbabadya sa hangganan ng dagat ay nakasabit na parang isang mabigat na lambong na sumakal sa dating masayang kapaligiran. Sinulyapan ni Severin ang nag-aalalang ekspresyon ng kanyang mga asawa at nagbigay ng kaunting katiyakan. Huwag kang mag-alala, isa na akong mala Royal Celestial ngayon. Bukod pa rito, ang utos ng pagpapatawag ng Royal Celestial ay nag-uutos na ang Longevity Alliance ay magpadala ng isang kinatawan kasama ko. Hindi ko ito haharapin ng mag-isa. Dahil ang kanyang lakas ay tumataas na katulad ng sa isang magiging Royal Celestial, magkakaroon siya ng sapat na kumpiyansa para sa nalalapit na paglalakbay patungo sa hangganang dagat. Sa kanyang pananaw, ang utos ng pagtawag ay hindi isang senyales ng kapahamakan, kundi isang pagkakataon para sa paglago. Ang kasanayan sa inner world na kanyang pinaghirapan ay tinahak ang mapanganib na landas sa pagitan ng buhay at kamatayan, at ang pag-unlad ni Severin ay hamina matapos umakyat sa mala Royal Celestial. Ang hangganang dagat ay maaaring ang kailangan niya upang mapahina ang kanyang mga kakayahan. Pagkalipas ng kalahating araw, umupo si Severin sa trono ng Great Preceptor sa pangunahing bulwagan ng Sacred Land habang si Adrian at ang iba pang mga True Immortal ay nagtitipon sa ibaba. Sumulyap sila kay Severin, na ang tingin ay dam ako sa Longevity Alliance bago dahan-daang nagsalita. Ang utos ng mga Royal Celestial sa pagtawag ay nagpapahiwatig na ang tensyon sa hangganan ng dagat ay nagsisimula ng lumala. Balak kong magdala ng ilang True Immortal upang samahan ako sa hangganan. Ang Longevity Alliance ay nasa iyong pangangalaga na ngayon, Master. Tumanggaw ng seryoso si Adrian at sinabing, magpakatatag ka, Severin. Hanggat nandito ako, mananatiling matatag ang Longevity Alliance. Plano ni Severin na humingi ng tulong sa kanyang mga asawa sa kanyang paglalakbay patungo sa hangganan ng dagat, kasama sina Carson, Amethyst, at Jackson. Si Adrian ang magbabantay sa alyansa, at si Adrian ang ipagkakatiwala sa Green Emperor Pagoda. Bagamat si Adrian ay isang True Immortal,
ang kanyang pag-angat sa immortalidad ay nangyari kamakailan lamang at hindi pa niya napapaganda ang kanyang sariling immortal weapon. Kaya, ang kanyang lakas ay medyo mas mababa kumpara sa ilan sa mga mas matatag na true immortal sa Celestial Realm. Sa kabutihang palad, ang lahat ng pangunahing puwersa sa Celestial Realm at sa Nine Heavens and Ten Lands ay nakatanggap ng mga utos mula sa mga Royal Celestial, kaya malamang na ang alyansa ng longevity ay mananatiling ligtas kahit man lang hanggang sa sumanib ang Devil Realm sa Celestial Realm. Kung tutuusin, karamihan sa mga pangunahing puwersa ay abala sa patuloy na labanan sa hangganan sa malapit na hinaharap. Ang katiyakan ay nagbigay daan kay Severin na may kumpiyansang ipagkatiwala ang Longevity Alliance sa kanyang master, si Adrian. Gamit ang marahang pagkumpas ng kanyang kamay, tinawag ni Severin ang Green Emperor Pagoda, na babalot ng isang matingkad na berdeng ilaw, at ibinigay ito sa pangangalaga ni Adrian. Bukod pa rito, gumawa siya ng ilang ginintoang tableta na naglalabas ng mabangong aroma at mga panuntunan ng tableta. Iniabot niya ang mga ito at sinabing, "Iiwan ko ang Green Emperor Pagoda sa iyong pangangalaga bilang huling linya ng depensa para sa sekta. Narito ang ilang karagdagang tableta na aking ginawa. Maaari mong gantimpalaan ang mga ito sa sinumang miyembro ng alyansa na magiging kalahating immortal." Hahaha, huwag kang mag-alala, Severin. Tumawa ng malakas si Adrian, at tumaas ang kanyang kumpiyansa nang makuha ang Green Emperor Pagoda. Ang iba pang mga taong naroon ay hindi na tumutol pa. Dahil sa utos ni Severin na magpatawag at sa mga utos ng Royal Celestial, wala ni isa sa Celestial Realm ang nangahas na lumaban. Taliwas sa paniniwala ng marami, ang paglalakbay patungo sa hangganan ay hindi kasing nakamamatay ng kanilang inaakala. Hindi ipapadala ng 5 Royal Celestial ang mga piling immortal ng Celestial Realm sa kanilang hindi kinakailangang kamatayan. Mabilis na kumalat ang balita sa buong sekta habang nalaman ng hindi mabilang na tao ang kanilang destinasyon bilang ang Realm Gate. Ang mga pumatay sa mga extraterrestrial cultivator na kasing level nila ay makikinabang ng malaki sa kanilang mga pagsisikap. Sa lungsod na nasa hangganan, ang mga meritong iyon ay maaaring ipagpalat sa napakaraming mahahalagang tableta, mga kayamanan mula sa Celestial Realm, at maging sa mga pagkakataon para sa pag-akyat. Para sa mga bagong akyat na true immortal tulad ni na Amethyst at Jackson, ang ganitong pakikipagsapalaran ay kumakatawan sa isang napakahalagang pagkakataon. Matapos ipagkatiwala ang Green Emperor Pagoda kay Adrian, biglang tumayo si Severin at pinakawalan ang kanyang mala Royal Celestial na kapangyarihan. Tulad ng isang kataas-taasang Diyos na lumalabas mula sa kaguluhan, pinunit niya ang tela ng kalawakan sa isang mabilis na kilos at pinagsama ang malawak na mga batas ng langit sa kanyang mga daliri upang maging isang espiritual na airship. Dahan-dahan niyang inihagis ang airship at pinalabas ito sa labas ng bulwagan. Habang nakatayo siya sa taiman nito, ipinahayag niya, "Kung gayon, gagawa na ba tayo ng hakbang?" Habang naglalaho ang kanyang mga salita, ilang sinag na kulay bahaghari ang pumailan lang mula sa lupa at agad na bumagsak sa tabi niya. Iwinasiwas ni Carson ang kanyang enchanted sword nang may nasa sabik na tingin. Ang Realm Gate ay kung saan nagtitipon ang pinakamahuhusay na cultivator ng Celestial Realm. Iniisip ko kung gaano kalakas ang mga Royal Celestial na iyon. Kumislap ang mga mata ni Wallet na parang kidlat at napangiti. "Pinakamahusay, sabi mo. Sa palagay ko, walang ibang cultivator ang makakapantay sa kakayahan ni Severin." "Sinusundan ang sentimiento," sabi ni Jackson. "Tayo ay mga iginagalang na ninuno ng Blue Realm, at may panahon noong aming kabataan na kami ay pinuri bilang mga talentong makalangit. Gayunpaman, ang kakaunting espiritual na enerhiya at pambihirang kayamanan ng aming tinubuang bayan ay walang saysay kung ikukumpara sa Celestial Kingdom. Kung ipinanganak tayo rito, marahil ang ating mga pangalan ay nakaukit sa True Dragon Board." Ang panaghoy ni Jackson ay sumasalamin sa kanyang sariling mga pakikibaka. Isa siyang kamanghamanghang nilalang sa loob ng Blue Realm, ngunit ang kanyang landas patungo sa kalahating immortal ay nanatiling mahirap hanapin sa loob ng libu-libong taon. Narating ni Jackson ang isang hadlang na tumagal ng libu-libong taon bago siya naging isang immortal. Kung hindi dahil sa tableta ni Severin na nagbigay sa kanya ng lakas, malamang ay nagsasayang pa rin siya ng oras sa pagsisikap na makamit ang pagiging true immortal. Ang karanasang iyon ang dahilan kung bakit muntik nang hamakin ni Jackson ang mga kababalaghan ng Celestial Realm,
dahil ginamit nila ang malakas na aura ng Celestial Realm at ang mga perpektong tuntunin ng langit at lupa bilang mga kasangkapan upang makamit ang immortalidad. Kung ikukumpara sa purong pagtitiyaga at pagsusumikap tulad ng inilagay ni Jackson, marami sa mga tinatawag na kababalaghan mula sa Celestial Realm ay walang matibay na landas ng tagumpay. Napangiti si Severin nang may kamalayan matapos makinig sa mga salita ni Jackson. Ang kumpiyansa ang susi, ngunit ang labis nito ay maaaring makapinsala. Ang mga batas sa espasyo na naaktibo sa paligid niya ay agad na naaktibo habang minamaniobra ni Severin ang airship ng ilang libong milya. Ang mga tanawin sa ibaba ay naging ganap na malabo. Sa gabay ng sigil na hawak niya, tumayo si Severin sa Timon at di nagtagal ay nakita niya ang paglitaw ng isang marangel na pader ng lungsod sa abot tanaw. Ang pader ay parang isang napakalaking dragon na gumagapang sa lupa, at isang walang hanggang pakiramdam ng pressure ang nagmumula rito. Ang mga mahiwagang ilaw ay sumasayaw sa paligid ng pader, kung saan ang kapangyarihan ng hindi mabilang na mga batas ay naipon. Habang pinagmamasdan ni Severin ang tanawing iyon, alam niyang papalapit na ang kanilang destinasyon. Pagdating sa pasukan ng lungsod, pinagmasdan niya ang nakapalibot na mga paghihigpit bago dahan-daang ibinaba ang airship. Dalawang True Immortal na nakapwesto sa gate ang nakilala ang sigil sa mga kamay ni Severin at yumuko ng may paggalang. Dumating na ang isang iginagalang na immortal na ipinatawag ng mga Royal Celestial. Tuloy po kayo. Tumanggaw si Severin at inihatid ang kanyang grupo papasok sa lungsod. Isang malupit na enerhiya ang sumalubong sa kanila pagdating nila sa Realmgate City. Maraming cultivator ang nagkukulitan habang ang mga nagtitinda ay nagtitinda ng mga tableta at espiritual na kayamanan na may bahid ng tuyong dugo. Huwag mong palampasin ang mga ito habang dumadaan ka. Kunin mo ang iyong blood essence at dugo ng isang extraterrestrial true immortal kapalit ng isang bote ng solar rejuvenation liquid. Mayroon akong 1,000 soul flag na ginawa ng mga true immortal ng dayuhang lahi. Gusto ko itong ipagpalat sa Destiny Creation Pills. Sa buong lungsod, ang mga Supreme Paragon, kalahating immortal, at maging ang mga true immortal ay mayroong isang uri ng nakamamatay na aura. Alam agad ni Severin na ang mga individual na iyon ay naimpluwensyahan ng hindi mabilang na mga laban ng buhay at kamatayan. Karamihan sa mga kababalaghan mula sa mga ordinaryong makapangyarihang puwersa ay parang mga bulaklak na inaalagaan sa isang greenhouse, wala silang kahanga-hangang katangian ng kanilang mga bihasang katapat. Mukhang ito ang perpektong lugar para hasain ang mga teknik sa pagpatay. Nag-isip si Severin sa sarili habang nag-iisip. Habang ginagabayan niya ang lahat patungo sa sentro ng lungsod, napansin niya ang patuloy na pag-unlad ng mga nakapaligid na cultivator. Napakarami ng mga true immortal na cultivator, at nakakita pa siya ng isang mala Royal Celestial na nakasakay sa isang bahaghari, na ang palabas ay ikinainggit ng maraming naninirahan sa lungsod. Isang cultivator na nakasuot ng puting damit na nasa kalagitnaan ng true immortal ang tumangala sa dumadaang guhit ng maraming kulay na liwanag at nakita ang maladyos na figurine na nakasuot ng gininto ang baluti. Napabuntong hininga siya at sinabing, "Sus Mariosep, si Tharzo yan, na nasa ikalimang pwesto sa True Dragon Board. Galing siya sa Tri-Celestial Island. Sino ang mag-aakala na ang isang kababalaghan na tulad niya ay lilito sa Realmgate City? Malaki ang bigat ng utos ng mga Royal Celestial, sa palagay ko." Sumang-ayon ang isang taong malapit. Hindi lang siya ang pupunta rito. Sina Dorfan mula sa Heaven Palace, Amin at Wilbur mula sa Clearwind Sect, Alia mula sa Ingeni Paradise, at ang mga supling ng 5 pamilya sa rehiyon ay pawang mga kilalang kababalaghan sa True Dragon Board. Sa aking palagay, eksaherado ang kanilang reputasyon. Ang kasalukuyang pinakamataas na ranggo sa True Dragon Board ay dapat na ang eksentrikong si Hartberg Matwalden. May chismis na isa siyang eksentriko na may napakagulong anyo. Noong labanan sa hangganan ng dagat, di umano'y dinukot niya ang anak na babae ni Haring Jidor, ang pinuno ng mga extraterrestrial. Muntik nang tawirin ni Haring Jidor ang ilog ng panahon para lang subukang maghayganti kay Hartberg. Sandaling nawala sa pag-iisip si Severin nang marinig niya ang salitang eccentric, at ang pangalang Hartberg Matwalden. Matapos makabawi sa kanyang kahinahunan, mabilis na sinunggaban ni Severin ang dalawang true immortal na nagsalita kanina at gulat na nagtanong. "Mga Ginoo, itong Hartberg Matwalden na tinutukoy ninyo. Nabigyan na ba siya ng palayaw na Old Wako?"
Noong una ay hindi natuwa ang True Immortal nang bigla siyang hawakan ni Severin mula sa kung saan, ngunit mabilis siyang kumalma nang maramdaman ang mahinang aura ng isang Royal Celestial na nagmumula kay Severin. Kalmado siyang sumagot, "Oo, minsan nga ay nararanasan niya iyon." Habang pinagmamasdan ang mga kasama ni Severin, ang isa pang True Immortal, na isang mas maliit na lalaki, ay napansin na si Carson at ang iba pa ay nagpapakita ng isang kakila-kilabot na lakas. Matapos maingat na sumulyap sa paligid, hininaan niya ang kanyang boses at nagbabala. "Mag-ingat ka, kaibigan. Kumakalat sa kalye na kakaiba ang ugali niya, at ang lakas niya ay kapantay ng mga mala-Royal Celestials." Huling narinig ko, dinukot niya ang anak ni Gidor at nakipaglaro pa sa extraterrestrial Royal Celestial na si Verdanto. "Kailangan mong maging maingat sa pakikisama sa kanya." Pinagugnay ni Severin ang mga tuldok nang malaman niya na ang Old Wako ay nirerango sa True Dragon Board, nagtataglay ng husay sa pakikipaglaban na parang isang mala-Royal Celestial, at may kasaysayan ng pagdukot sa anak na babae ng isang extraterrestrial Royal Celestial. Halos 80% siyang sigurado na ang Heartburg na kanilang tinutukoy ay ang Old Wako na tinawag niyang Master. Gayunpaman, medyo naguluhan pa rin si Severin kung bakit pipiliin ng Old Wako na gumamit ng alias ng mapagtanto ni Severin na ang Heartburg ay isang portmanteau ng pangalang ginagamit ng Old Wako. Hindi nagtagal ay naunawaan ni Severin kung gaano kainosente ang gayong pag-iisip, dahil sa pangahas na mga gawa ng Old Wako, lohikal lamang para sa kanya na gumamit ng alias. Pagkatapos ay kumuha siya ng 2 dekalidad na espiritual na kristal mula sa kanyang mga damit at inihagis ang mga ito sa 2 nagsasanay. Salamat sa paunang abiso. Mabilis na umalis si Severin kasama si Dayan at ang iba pa. Ang plano niya ay bisitahin ang palasyo ng mga Royal Celestial sa sentro ng lungsod, iharap ang Sigil, at pagkatapos ay hanapin ang Old Wako. Di nagtagal, naglakad sila sa ilang kalye at nadaanan ang ilang mga naglalakad na pagod ang mukha hanggang sa marating nila ang puso ng lungsod, ang palasyo ng Old Wako. Sa labas, ang palasyo ay mukhang simple, ngunit ang espiritual na liwanag ay paminsan-minsang nagliliwanag sa mga pinto nito habang ang mga mala-Royal Celestial ay naghahatid sa mga True Immortal Cultivators sa loob. Pinangunahan ni Severin ang daan at sinamahan ang kanyang grupo papasok. Pagpasok niya, naramdaman niya ang pagbabago ng mundo sa paligid niya, dinala siya sa isang paraiso kung saan umaawit ang mga ibon at namumulaklak ang mga bulaklak. Isa ba itong maliit na mundo tulad ng aking maliliit na libong mundo? Namangha si Severin, ramdam ang laganap na maharlikang enerhiyang celestial na bumabalot sa kanya. Lumalim ang kanyang pagkamangha habang ginagabayan siya ng sigil hanggang sa makarating siya sa mismong palasyo. Doon, 5 kahanga-hangang figure ang naglalakad sa napakaraming landas, habang ang kanilang mga anyo ay nababalot ng banal na liwanag na parang tinatahak nila ang ilog ng panahon. Dahil dito, hindi gaanong malinaw ang kanilang mga figure. Nang maramdaman ang matinding aura na nagmumula sa mga figure, nakaramdam si Severin ng lubos na kawalan ng kapangyarihan, parang isang langgam sa malawak na kalawakan. Agad siyang yumoko bilang paggalang at itinaas ang sigil, habang nagpapahayag. "Kami ang Longevity Alliance mula sa Blue Region. Nandito kami para palakasin ang hangganan ayon sa inyong mga utos." Ikaw siguro si Severin, yung taong nagdudulot ng gulo sa Celestial Realm itong mga nakaraang araw. Sabi ni Lawrence. Sumilip siya sa agos ng panahon at matalim na tumingin kay Severin. Hindi niya masilip ang hinaharap ni Severin dahil sa kakayahan nitong parang Royal Celestial, dahil may mga ulap na bumabalot kay Severin. Ang ganitong sitwasyon ang unang beses na nangyari kay Lawrence. Sa tabi niya, kumislap ang mga mata ni Callide habang sumisingit ito. Dahil nakarating na kayo sa tarangkahan ng kaharian, mahalagang sundin ninyo ang mga regulasyon ng lungsod. Ibig sabihin, walang labanan sa loob ng lungsod, dahil sinisira nito ang ating pagkakaisa laban sa mga panlabas na puwersa. Si Callide, na palaging may mataas na pagtingin sa kanya, ay nagbigay ng mahinahong payo upang balaan siya laban sa hindi sinasadyang pagdudulot ng gulo sa Realmgate City. Dahil sa pasasalamat sa kanyang payo, yumuko si Severin ng may paggalang. "Salamat sa payo, susundin ko ang mga sinasabi mo." Matapos ang maikling paliwanag tungkol sa mga patakaran ng lungsod, ipinagpatuloy ng mga Royal Celestial ang pagpapaalis kay Severin. Lumabas siya ng palasyo dala ang sigil,
at isang baha ng impormasyon ang bumalot sa kanyang isipan. Ipinaalam sa kanya na ang tirahan ng Longevity Alliance ay nasa 8th Street, na nasa silangan ng lungsod. Ang buong Realmgate City ay maingat na inayos ayon sa hugis ng isang trigram. Ito ay maituturing na isang napakalaking pormasayon na nagsilbing panangga sa daanan patungo sa hangganang dagat sa kabila. Matapos gabayan ang kanyang grupo patungo sa kanilang tirahan sa 8th Street, sinimulan ni Severin ang pag-iimpake ng mga gamit upang makapagpahinga. Nang malapit na siyang matapos mag-impake, isang berdeng tabletang bato ang biglang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Realmgate City. Naglalabas ito ng isang mar-ingal na aura, at may mga gintong rune sa ibabaw nito. Nakakuha si Hartberg ng 100 puntos matapos niyang patayin ang mala Royal Celestial ng Devil Realm, si Busriv, sa larangan ng digmaan sa hangganan ng dagat sa 2,180 cc Celestial Calendar. Mayroon na siyang kabuuang 2,000 merit points at kasalukuyang nasa unang ranggo sa True Dragon Board. Nawalan ng malay si Severin nang makita ang anunsyo. Mukhang naging makapangyarihan na ngayon ang Old Wako. Ang berdeng tabletang bato ay walang iba kundi ang True Dragon Board. Ginawa mula sa mga piraso ng isang sinaunang kayamanan sa langit na kilala bilang Infinite Strength Mirror, kaya nitong kolektahin at subaybayan ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga kababalaghan ng Celestial Realm at pahintulutan silang sumilip sa 9 Heavens 10 Lands. Ayon sa Merit Points System sa Realmgate City, ang matagumpay na pagpatay sa isang Supreme Paragon ay nagkakahalaga ng 1 puntos, isang kalahating immortal na 5 puntos, isang true immortal na 50, at isang celestial lord na 100. Ang pagpatay sa isang mala royal celestial mula sa Devil Realm ay magbubunga ng 500 puntos. Ang Old Wako ang nangunguna sa listahang ito na may 2,000 combat points, matapos mapatalsik ang hindi bababa sa 4 na kalaban sa antas ng mala royal celestial. Hindi maiwasan ni Severin na mamangha sa listahang ito. Ang kabuuang 2,000 puntos ay higit pa sa sapat upang makuha ang hindi mabilang na kayamanan mula sa mga matataas na kapangyarihan tulad ng Heaven Palace at Clear Windsect. Pagkatapos ng unang pagkabigla, mabilis na sinuri ni Severin ang iba pang mga pangalan sa listahan. Si Tharzo ng Tri-Celestial Island ay nakakuha ng pangalawang pwesto na may 1,500 puntos, kasunod si Dorphan ng Heaven Palace na may 1,400. Sa kabilang banda, ang mga pamilyar na pangalan tulad ni Amin at Wilbur, pati na rin ang mga supling ng sinaunang aristokratang pamilya ng 5 pangunahing domain. Kalaunan ay natagpuan ni Severin ang kanyang sariling ranggo sa board. Wala ito sa unang 10,000, at sa makatuwid ay mas mababa kaysa sa inaasahan niya. Medyo nakakasakit ng damdamin na makita ang isang mala Royal Celestial na tulad niya na may mababang ranggo. Tila itinatala lamang ng True Dragon Board ang kanyang mga nagawa sa pagpatay sa mga extraterrestrial cultivator at hindi kasama ang kanyang mga nagawa laban kina Robin at Owen. Babalutan ko na lang dito ang mga gamit at bibisitahin ko ang matandang iyon. Bulong ni Severin habang inaayos ang pagbuo ng kanyang tirahan. Matapos ipaalam ang iba pa niyang plano, mabilis siyang umalis sa 8th Street at nagtungo sa kuweba ng Old Wako, kung saan ang lokasyon ay kaalaman ng publiko na madaling nalaman ni Severin. Pagdating sa pasukan na may halong pananabik at pangamba, binuksan ni Severin ang lihim na selyo at nagpadala ng mensahe sa mahiwagang liwanag sa kanyang palad. Buksan mo ang pinto, matandang lalaki.